Mga kapatid, salamat sa Diyos at muli niyang ipinahintulot na tayo ay magkatipon para sumamba at gayon din tanggapin ang kanyang mga kalooban. Karaniwan na po sa paningin natin ngayon sa kasalukuyan na maraming mga tao ang ginagawa ang lahat, sukdulan na labagin ang mga aral ng Diyos, makamit lang ang kanilang kapritsyo, makamit lang ang mga bagay na material. Kaya simulan natin ang ating pagtalakay sa katalungan na ano po ba ang kalagayan ng mundo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan nyo ang Lucas 17:26-30. Dito po sa Magandang Balita Biblia, ganito ang nakasulat. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Ano po ang kalagayan ng mundo sa pagdating ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Batay sa ating binasa, ang mga tao ay sisikain, nagsisinom, nagbibili, nagtitinda, tatayo ng bahay, nag-aasawa. Sa makatuwid ay ginagawa ang mga bagay na karaniwan sa buhay na ito. Ang kasunod nating tanong ay, tutol ba tayo sa nilalaman ng mga talatang ating binasa? Lalo na yung bahagi sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao. Pakinggan natin. Ang sagot dito naman sa Mateo 6:31-33. Ganito naman ang nakasulat. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Una sa lahat, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, alam ng Diyos na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Pagkain, inumin, damit. Alam ng Diyos na kailangan natin yan. Subalit, ang binigyang diin ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talatang ating binasa, ang sabi doon ay higit sa lahat, pag sumakitan ninyo
katumbas ng bigyang halaga ninyo higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa mga kapatid, yun ang dapat na maging prioridad natin bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Opo, magtrabaho kayo, maghanap buhay kayo, mag-aral ang mga kabataan, gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga tao sa sanlibutan sapagkat narito pa sila, kailangan nila yun sa kanilang pamumuhay. Pero wag yun ang maging prioridad natin. Ang higit sa lahat na maging prioridad o pinahahalagahan natin ay ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at pagharian tayo ng Diyos. Mga kapatid, bakit dapat nating ipagpauna ang mga bagay na ukol sa Diyos, ukol sa Espiritu, pamumuhay na espiritual, kaysa mga bagay na material? Pakinggan natin sa 37:28 hanggang 29. Pagkat iyaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng Panginoon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Bakit po dapat na ipagpauna natin ang mga bagay na espiritual, mga bagay na ukol sa Diyos? Ang ipagpauna natin ay ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban kaysa mga bagay na material. Gaya ng inyong narinig, ang sabi sa talata, ang lahat ng taong wasto. Ang gawain ay mahal ng Panginoon. Ang mga matuwid, ililigtas, ligtas na titira, at di na aalis sa lupang minana. Kaya pagka ang prioridad natin, pagka ang ipinagpauna natin ay ang pagiging masunurin, pagiging matuwid sa paningin ng Diyos, at yun nga ang sinasabi na pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, ang sabi, ang mga matuwid ay ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Mga kapatid, alamin natin, sino po ba yung mga matuwid? Sapagkat lahat naman makapagsasabi na siya ay matuwid. Wala namang magsasabing hindi siya matuwid. Kaya meron tayong awit 1:1 hanggang 3 dito po sa saling ang salita ng Diyos. Ang tanong natin sino po ang matuwid ayon sa Biblia? Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulaya. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya anumang kanyang ginagawa. Sino po yung matuwid? Paano ipinakikilala ng Biblia yung matuwid? Ang sabi, hindi namumuhay ng ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga taong nangungutya, sa halip, nagagalak siyang sumunod sa mga aral ng Panginoon. Araw at gabi, ang aral ng Diyos ang kanyang pinagbubulay
bulay. Kaya, ang pahalagahan natin, mga kapatid, higit sa lahat ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Gaano kahalaga pagka ang isang lingkod ng Diyos, yan ang kanyang focus. Yan ang kanyang top priority sa buhay. Paraan niya siyang isang punong kahoy na nakatanim sa siping ng tubig o sa siping ng sapa, malapit sa tubig. Kaya yung punong kahoy na yun, ang kanyang dahon ay palaging sariwa, namumunga. At ang sabi po ng Biblia, magtatagumpay siya anuman ang kanyang gawin. Kaya lang, may mga nagsasabi, madaling sabihin yan. Ika nga, easier said than done. Kasi meron tayong nakikita na pagka napaligiran na siya ng mga taong materialistiko, mga taong walang takot sa Diyos, mga taong walang halaga sa kanilang mga salita ng Diyos, ay nadadala na siya, naiimpluwensyahan na siya. Kaya dapat ba tayong madaig, mga kapatid, kung halimbawa, gaya nga ng intro natin kanina, karaniwan na ngayon eh. Yung nakikita nating mga taong materialistiko, mga taong ginagawa ang lahat, sukdulan na ang gagawin niya ay masama, sukdulan na ang gagawin niya ay labag sa aral, makamit lang niya yung kapritsyo niya, yung material na bagay na gusto niya. Maraming nagsasabi na, marami na pong gumagawa niyan eh. Gawin na rin natin. Kaya basahin natin ang sagot sa Exodo 23:2. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Hindi dahil sa marami ang gumagawa, tama na yung kanilang ginagawa. Hindi dahil sa marami na ang gumagawa, gagawin na rin natin. Hindi po. Kailangan doon tayo sa kung ano lang yung kalooban ng Diyos. Sapagkat doon tayo hinubog eh. Doon tayo sinanay. Alam naman natin kung ano yung katuwiran. Alam natin kung ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating sundin, na yun ay batayan ng ating buhay. Doon lang tayo. Yun ang pinaka-bakod natin eh. Lagpas doon, kalayawan na yun. Hindi na tama yun. Ano kung gayon ang dapat nating hingin para magawa natin na ang laging ipinagpapauna natin ay ang mga bagay na ukol sa Espiritu at hindi mga bagay na material. Dito naman sa 119 sa talatang 18 at 14 sa awit, ganito po ang ating mababasa. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik na mastan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ano po ang dapat nating hilingin upang lagi nating maipagpauna ang Diyos ang kanyang mga kalooban, ang pamumuhay na ukol sa Espiritu at hindi po yung mga bagay na material. Hilingin natin sa Diyos na palagi niyang buksan ang ating paningin sa kabutihang idudulot ng kanyang mga aral. Lagi natin
hilingin sa Diyos yun. Lalo na pagka nananalangin tayo. Pansarili, panata. Sabihin natin na lagi niyang ipaunawa sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hilingin din natin sa Diyos na ang maging kagalakan natin ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. At ang ligayang idudulot sa atin nito ay higit sa kaligayahan na dulot ng mga bagay na material. Mga kapatid, gaano kahalaga na palagi nating makita ang kabutihan na idudulot ng mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pakinggan natin. Dito naman sa 105 at 165, dito pa rin sa aklat ng mga awit. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. 165. Pakinggan ninyo mga kapatid. Ang magmahal sa utos mo, mapayapa iyaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwag. Gaano kahalaga na makita natin palagi ang kabutihan po na idudulot sa atin ng mga salita ng Diyos. Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, ang salita mo ay tanglaw sa akin ay patnubay. Pagka sinabing tanglaw, may liwanag yun. Kaya pagka nasa pagsunod ka, kapatid, tiyak mo nasa liwanag ka. Bakit? Sapagkat ang sinusundan mo ay yung tama, yung salita ng Diyos. Gaano po kahalaga na ang sinusundan natin ay yung liwanag, yung tama, yung kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa talatang ating binasa, yung nagmamahal sa utos ng Diyos, payapa ang buhay. Matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Sa tunay na buhay, mga kapatid, yan yung mga iglesia ni Kristo na pirmi, panatag sa kanyang pananalig, sa kanyang pananampalataya. Na anuman ang danasin ng kapatid na yan, pirmi siya. Doon lang siya sa harap. Hindi siya liliko sa kaliwa, hindi siya liliko sa kanan. Diretso siya. Pirmi, panatag. Kaya, payapa ang buhay niya. Paano po yung hindi nananatili, hindi namamalagi sa pagsunod? Isinuko na yung pagsunod, yung mga kalooban ng Diyos. Alam nating walang kapanatagan ang pamumuhay nila. Maaaring sa isip nila, panatag sila. Maaaring sa isip nila, masaya sila. Pero hindi gayon. Ano pa ang pangako doon sa panatag, sa pirmi? Doon lang siya sa buhay na ayon sa Espiritu. Ang sabi, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal.
Ang isa pang katumbas niyan hindi yan maliligaw. Hindi yan magtataglay ng maling pananampalataya at ng maling paniniwala. Mahalaga yan, mga kapatid. Dapat nating tandaan palagi yan, lalo na ngayon. Kayo na rin ang makapagsasabi na sa mga nakaraan, may kasama tayong mga naninindigan. Pero dahil sa hindi pumirmi, dahil sa hindi ipinagpauna yung pagsunod, yun naman ang ugat na dahilan eh. Yun talaga. Wala nang ibang dahilan. Kunti yun lang. Hindi naman lagi eh. Saan sila dinala ngayon ng kanilang walang kapanatagan na buhay? Kasi hindi pumirmi. Alam natin kung ano nangyari sa kanila. Paano po yan sa nangyayari sa iglesia ngayon? Yung nangyari sa marami sa atin. Hindi ba itinakwil tayo? Pati ng mga mahal natin sa buhay? Kung ano-ano ang sinasabi sa atin? Nagagalit sa atin? Kinamumuhian tayo? Pero gayon man ang nangyari sa marami sa atin. Gayon man ang pagtuturing sa atin ng mga dati nating kakilala, mga kapatid na nakatala. Hindi naman lahat ay namumuhi sa atin. Sa kabila po ng nangyari sa atin, ano dapat na maging paninindigan natin? Para mapatunayan natin higit sa lahat sa Diyos na totoong pinapahalagahan natin ang kanyang mga kalooban kaysa alin pa mang mga bagay. 141 at 143. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil. Oo, tama. Yan ang pagtuturing nila sa atin eh. Walang saysay. Tayo'y kanilang itinakwil. Gayon pa man, ang utos mo'y hindi ko rin lilimutin. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaalib. Kanina lang bago tayo magsimula, noong tayo ay umaawit sa ating isip, sa ating puso, nagunita natin sandali na napakaraming hirap tayong tinitiis. Napakaraming pag-uusig na tinitiis tayo. Pero alam natin, may inilalaan ng Diyos na pangako. Meron siyang inilalaan na dako para sa mga nagtiis, para sa mga karapat-dapat na maligtas. Nung magunita natin yun, naaaliw tayo eh. Kakaroon tayo ng panibagong pag-asa. Saan galing yun? Di ba sa utos ng Diyos yun? Alam natin may kautusan, may kalooban ng Diyos para sa mga maliligtas. Totoo ito eh. Kaya, itinakwil nila tayo. Wala tayong saysay sa kanila. Sa Diyos. May kabuluhan tayo. Ang Diyos ay hindi tayo itatakwil. Kailan pa man at mananatili tayong sumusunod sa Kanya. Paano pa natin mapatutunayan, mga kapatid, ang ating paninindigan sa mga bagay na ukol sa Espiritu?
hanggang 89. Pakinggan niyo mga kapatid. Panginoon, kay tagal kong naghintay ng pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay pong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na iyaring tingin. Ang tanong ko ngayon ito, kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangulubot na sisidlang yaring katad. Gayon pa man, di ko pa rin nilimot ang iyong mga batas. Gaano bang katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nang usig kong kaaway? Silang mga mahahambog, mga taong masuwayin, nag-umang ng mga bitag upang ako'y hulihin. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay na. Kitlin ang aking buhay, ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y lingapin. Ang iyong mga utos ay basikap kong susundin. Ang salita mo, O Panginoon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Paano pa natin mapatutunayan ang ating paninindigan ukol sa mga bagay sa Espiritu? Maghintay tayo sa Panginoon at patuloy nating sundin ang kanyang mga utos. Tatagal, nagpapatuloy ang mga nangyayaring ito sa iglesia. Ang iglesia patuloy na winawasak, sinisira ng mga taong walang takot sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tayo'y itinakwil ng Diyos. Ang dapat nating gawin, pumanatag tayo, maghintay tayo sa pagkilos ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, tapusin mo na to. Hindi natin siya pwedeng utusan. Sapagkat yan ang kalooban niya eh. Sinabi niya yan na ang iglesia susubukin. Huwag nating pakialaman yun. Ibigay natin sa Diyos yun sapagkat yun ang gusto niya. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos, magtitiis ba tayo? Mamamalagi ba tayong Kanya? Ikaw ba? Doon ka lang sa aral. Tandaan nyo, mga kapatid, kailangang marating natin ang kasakdalan ng pananampalataya. At ang pagpapasakdal, ito na yun. Kaya huwag tayong masubukan. Isang kalugian ba? Kung ang ipinagpapauna natin ay ang mga bagay na ukol sa Espiritu. Unang Juan, sa 3:24 sa salita ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya at siya'y nananatili rin sa kanila. At nalalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Isang kalugihan po ba kung ang ipagpauna natin ay ang Diyos at ang kanyang mga salita? Ang ipagpauna natin ay ang pagsunod. Ang sabi, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Kanya at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ano pa ang hahanapin mo kung ang Diyos ay nasa iyo?
Kung ang Diyos ay nasa panig mo sapagkat nanindigan ka sa panig niya, anong makapaghihiwalay sa'yo? Pagka ang Diyos ay nasa iyo na ang lahat ng bagay. Ang pinakamakapangyarihan ang nasa panig mo. Kaya, ang taong ito, ang sabi nga sa Biblia kanina, hindi mabubuwal. Kaya, manindigan tayo. Ano man ang mangyari. Maraming mga taong materialistiko. Eh sila yun eh. Hayaan nyo sila. Eh marami na po sila. Eh ano ngayon kung marami sila? Hindi tayo sasama sa kanila. Maging panatag tayo. Matyaga na maghintay sa Panginoon. Anong nakahandang gawin ng Diyos sa mga matyagang naghihintay sa Kanya? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin. Sa awit 62, 1 hanggang 2, pagkatapos ay tuloy ng 7 hanggang 8, ganito po ang pahayag. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa at kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa atin ay lulunas. Ano po ang nakahandang gawin sa atin ng Diyos kung matiyaga tayong maghihintay sa Kanya? Siya po ang magiging matibay nating muog, siyang magliligtas at magtatanggol sa atin. Mga kapatid, ang ituring nating yaman ay ang Diyos at ang kanyang mga kalooban. Paano po yung mga pagsubok, yung mga kapigatian, ipinagpauna na yan ng Diyos. Alam mo, kapatid, alam mo ang bahagi mo. Alam mo ang dapat mong gawin sa panahon ng matinding pagsubok na ito na nagaganap sa kasalukuyan. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ang gagawin mo na lang, susundin mo na lang ang lahat ng iyong natutunan. Pumanatag ka sapagkat ang kublihan mo ay ang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Muli ginamit mo ang pagtitipong ito upang ipaalaala sa amin kung gaano kahalaga mamuhay kami ng ayon sa iyong utos. Ipinapangako namin sa iyo, Ama, habang may buhay kami at may lakas, ang mga aral na tinanggap namin, ito ang aming pahalagahan. Dito namin ibabatay ang aming pamumuhay upang kung dumating na ang araw na aming pinakahihintay, magkaroon kami ng pag-asa sa pagmamana ng iyong mga pangako. Loobin mo, Panginoon Diyos, ang natitira naming panahon sa mundong ito sapagkat hindi namin alam
kung kailan darating ang wakas, wakas ng buhay o wakas ng mundo. Nawa po, Ama, pagdating ng sandali na haharap na kami sa iyong hukuman, masabi namin, mapatunayan namin na kami namuhay ng ayon sa iyong kalooban. Aman Diyos, pasaganahin mo pa kami sa kabanalan. Pasaganahin mo pa kami sa pag-ibig sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Alalahanin mo ang aming mga pagsamba. Gamitin mo itong mabisang kasangkapan upang walang sino man sa amin ang maagaw ng masama, maligaw ng landas, makapanatili kaming lahat sa iyong pagkalinga. Inaamin namin sa iyo, marami kaming mga pagkukulang, mga kasalanan aming nagagawa. Patawarin mo kami, Ama. Ganap mo kaming linisin, bigyan pa ng pagkakataon. Mapatunayan namin sa iyo, handa kaming sumunod. Aman Diyos, sa mga darating pang pagsubok sa aming buhay, bahala ka na sa amin. Ang mga bagay na kaya naming gawin, gagawin namin. Ang mga bagay po na hindi na namin kaya, iniahabilin namin sa iyo ang aming kapalaran. Gabayan mo kami sa araw-araw, bawat pagpapasya na aming gagawin. Lalo kaming mapalapit sa iyo at sa iyong pagmamalasakit at sa iyong mga biyaya. Alalahanin mong buong sambahayan ng iyong mga lingkod. Nawa po mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak. Lahat kami makarating sa kaligtasan. Ganap ang aming pag-asa, Ama. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas. Tinanggap mo ang aming pagsamba sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.